At para naman sa sports balita, Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. kinaya ng Barangay Ginebra ang huling pagtatangka ng Token Tech 71-70 para gawing tabla ang kanilang serye 1-all sa Game 2 ng PBA Commissioner's Cup Finals na ginanap sa Mall of Asia Arena. Nangunguna ang TNT 70-67 bago ang pagsisikap ni resident import Justin Brownlee sa huling yugto para ibigay sa Barangay Ginebra ang panalo. Ang huling score na 71-70 ay naging pinakamababang scoring game sa kasaysayan ng PBA Final Series simula pa noong Game 1 ng 2005 Fiesta Conference kung saan nanalo ang San Miguel laban sa TNT 74-66. Para kay Brownlee na nakapagrehistro ng 35 puntos, 11 rebounds, 2 tapal at 1 steal, naging susi para sa Gin Kings ang depensa. Sinabi naman ni Barangay Ginebra Head Coach Tim Cone na ipinakita lamang ng kanyang koponan ang kanilang determinasyon para matabla ang laro. Bukod kay Brownlee, nakapagtala din ng double-double si Scotty Thompson na may 16 na puntos at 12 rebounds bukod pa sa 7 assists at 1 tapal habang nakalikom ng 8 puntos at 8 rebounds si Japeth Aguilar. Nakagawa naman si Ronday Hollis Jefferson ng 25 puntos, 15 boards, 2 assists, 2 tapal at 1 steal para sa talo ng TNT habang nagambag si Ray Nambatak at Roger Pogoy ng 14 at 11 puntos ayon sa pagkakasunod. Kinuha ng Tropang Giga ang Game 1 ng Finals 95-89. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ganadong naglaro si Jade Disquitado ng National University habang katapat ang University of Santo Tomas sa UAAP Season 87 Men's Volleyball Tournament nitong linggo. Dahil sa nais matalo ang UST, ibinigay ni Disquitado ang lahat para tulungan ang defending champion NU na talunin ang UST 16-25, 25-20, 25-21 at 29-27 sa kanilang unang pagtatapat simula pa noong finals nitong nakaraang season. Pinangunahan ni Leo Aringo ang Bulldogs sa nalikom nitong 13 puntos habang nagtapos si Disquitado na may 12 puntos at 16 na excellent receptions. Nagambag naman si Buds Budin ng 11 puntos habang nagdagdag si Peng Tagi Bolos ng 10 puntos. Malaking tulong din ang 21 excellent sets ni rookie setter Jeff Gallego bukod sa nagawa nitong 4 na puntos habang prinotektahan ni libero Jimwell Gapultos ang lapag sa pamamagitan ng 15 excellent receptions at 5 excellent digs. Nanguna naman si two-time most valuable player Josh Ibanez para sa UST sa nagawa nitong 17 puntos habang nakapagtala ng 16 at 15 puntos sina J. Rack de la Noche at rookie JJ Macam ayon sa pagkakasunod. Umakyat naman sa 61 ang record ng NU habang bumagsak sa 4-3 ang kartada ng Golden Spikers katabla ang Ateneo Blue Eagles at Lasal Green Spikers sa ikatlong pwesto. Sa women's side, nakumpleto ng National University ang sweep sa first round ng UAAP Season 87 Women's Volleyball Tournament. Nagawa ito ng reigning champion sa pamamagitan ng kanilang determinasyon para matalo ang University of Santo Tomas sa loob ng kapanapanabik na 5 sets 23-25, 25-17, 19-25, 25-19 at 15-9 sa larong ginanap sa Smart Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City. Pinangunahan ni Eliza Solomon ang Lady Bulldogs kung saan nakapagtala ito ng 24 na puntos galing sa 21 attacks at 3 blocks kasama pa ang 7 excellent digs. Hindi naman nagpahuli si Belia Belen kung saan nagtapos ito ng may 19 na markers, 17 excellent digs at 15 excellent receptions habang nakagawa ng 17
markers at 10 excellent digs si Vange Alinsug. Nagpakita naman ng kanyang gilas si playmaker Lams Lamina kung saan nakagawa ito ng 33 excellent sets para sa NU. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nananatiling walang talo ang Chris Cross sa 2025 Spikers Turf Open Conference pagkatapos lusutan ang Savoj 20-25, 25-13, 24-26, 25-19 at 15-11 sa larong ginanap sa Inares Sports Arena sa Pasig. Pahirapan ng panalo ng King Crunchers kung saan nagpakawala ng impresibong 36 na puntos si Mark Calado ng Savoj para maging 9-0 ang kanilang kartada sa torneo na may isang laban na lamang ang nalalabi sa elimination rounds. Pinamunuan naman ni Jude Garcia ang King Crunchers sa nagawa nitong 27 puntos kasama pa ang 11 excellent receptions habang nag-ambag si Jayron Requinton ng 22 puntos galing sa 15 attacks, 5 kill blocks at 2 service aces bukod pa sa 6 na digs. Susunod na mga kalaban ng Chris Cross ang eliminated ng Navy Sea Lions para isara ang double round eliminations ng torneo. Nagliyab naman si Calado ng may 32 attacks at 4 na kill blocks para kunin ang conference high na 36 na puntos. Subalit na sayang ang kanyang effort dahil bumagsak sa 5-4 ang record ng Savoj, ngunit sapat naman ito para sa ikatlong pwesto sa team standings. Sa isa pang laban, bumangon ang defending champion Signal mula sa kanilang pagkatalo sa Chris Cross sa pamamagitan ng pag-sweep sa PGJC Navy 25-19, 25-15 at 25-15. Mula sa panbihirang 6 na puntos na kontribusyon sa huling laro, nagliyab si Louie Ramirez sa laban kung saan nakapagrehistro ito ng 16 na puntos kasama pa ang 9 na excellent receptions. Nagambag naman sina Steven Rotter at Vince Abrot na kapwa nakagawa ng 9 na puntos habang nagdagdag si JM Ronquillo ng 7 puntos para sa HD Spikers. Tatapusin ng Signal ang kanilang kampanya sa elimination round laban sa Alpha Insurance Protectors. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.